Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimoyak kung nanaisin lang. Tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y ikaw. Ngayon lang nakadama ng wagas na pagkamahal. Hiling ka lang naman na. Sa loob ng malalim na balon, hawak ni Don Juan ang kamay ni Doña Leonora. Habang umaakyat sila sa tulong ng lubid, si Doña Juana ay nasa itaas naghihintay. Don Juan, bilisan natin, baka magising ang halimaw. Huwag kang mag-alala, Leonora. Malapit na tayo sa itaas. Salamat sa Diyos at ligtas kayo, ngunit ano ang tunog na iyon? Don Juan, ang sing-sing ko, naiwan ko sa balon. Sing-sing? Mahalagang bagay ba yun? Oo, ito ay may mahiwagang kapangyarihan. Hindi ko ito maaaring iwan. Ngunit, Don Juan, kung babalik ka, baka hindi ka na makabalik. Huwag ka mag-alala, Juana. Kahit anong mangyari, babawi ko ang sing-sing mo. Habang tinatanaw ang dilim na balon, nagpasya si Don Juan na bumaba muli sa kabila ng panganib. Ang panganay na anak ay nagbalak muli ng masama sa kanyang kapatid na putulin ang tali upang di makabalik si Don Juan sa itaas. Itigil nyo yan. Huwag nyo gawin yan kay Don Juan. Pagbalik sa kahariang Berbanya na si Don Fernando ay muling nananaginip ng masama na tungkol sa kanyang bunsong anak na si Don Juan. Don Juan, Don Juan, anak ko. Tulong! Ay, nananaginip lang pala ako. Ngunit di alam ni Don Fernando na nagkakatotoo pala ang kanyang mga panaginip. O aking ama, gusto ko po lamang sabihin na nais ko pong pakasalan si Leonora nang kay Diego naman ay kay Don Juana. Nung kami ni Juana ay naulila, nais ko po na pag-isipan na gusto ko lang po mamuhay ng mag-isa. Bigyan muna natin ng oras si Leonora at si Juana makapag-isip kung tatanggapin nila ang kasalan, sapagkat may posibilidad na hindi matupad ang hinihiling ninyo. Nang si Don Juan ay nahihirapan makagalaw sa sobrang sakit ng kanyang mga sugat. Tulong! Tulong! Nang mahimatay siya, may isang lobong paparating sa kanya. Naku po, kay kawawa naman ang gwapong prinsipe na ito. Siya ay puro sugat at pasa sa katawan. Ginamot ng lobo ang mga pasat at sugat ni Don Juan. Dahan-dahan itong inalagaan na maayos. Makalipas ang 1 minuto, kaagad gumaling ang lahat ng sugat at pilay ni Don Juan. Ako po ay sobrang nagpapasalamat sa iyo, mahiwagang lobo. Ano ang maaari kong ibigay sa iyo pabalik? Walang anuman, iho. Ngunit hindi yun maaari. Kailangan ko na rin magpaalam sa inyo, Ginoo.
Nagpatungo muli si Don Juan sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng ilang oras, nagpahinga si Don Juan sa isang puno at nang siya ay makatulog doon. Na makita niya muli ang kanyang matalik na kaibigan na si Ipong Adana at naglakbay muli papuntang Reino Cristal. Habang naglalakbay si Don Juan papuntang Reino Cristal, si Doña Leonora naman ay sobrang nalulungkot at nag-aalala kay Don Juan ang gabi. O aking minamahal na Don Juan, saan ka na kaya napatungo at bakit hindi ka pa bumabalik? Ako ay umaasang babalik ka pa. Ang tangi kong hiling hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang bumalik pa kailanman, hindi na pa baka walang kailanman. Ating tamis ng pagsasama na sana hanap-hanap sa dalawa. Ako na lang ang natira. Sana'y magpinagpapay mong kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na. Bombastic side eye. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. La, 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 la.
May recess kami. Pero hindi siya yung sila. Up in the sky, it's a bird. It's Superman. Like that, Parang dapat ganun ka. Di mo malang sinabi. Magalit ka. Mark! Mark! Tunuan, Marco! Isang dalagang Pilipina ay nakita kong isang babae.